Muling binuhay ang SALN Review and Compliance Committee sa Kamara para bumuo ng mga lituntunin sa paglalabas ng SALN ng mga kongresista. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Kapatid nila kongresista na ba ang naglabas ng kanilang SALN? JG, 10 kongresista pa lang nga yung naglalabas ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Nanguna na nga riyan si House Speaker Bogie D na nagdeklara ng ari-arian na abot sa 121 million pesos. Karamihan po rito ay mga lupain at investments. Nakasaad din dito na meron siyang liabilities na 47 million pesos. Kaya abot po sa 74 million pesos ang kanyang total net worth. May 16 din siya nga mga kamag-anak na nagsisilbi rin nga po sa gobyerno, kasama na riyan yung mga anak, kapatid at pamangkin ng mga mayor, kongresista at humahawak ng iba pang posisyon sa pamahalaan. Kasabay nga ng paglalabas ni Speaker din itong SALN na inanunsyo din niya yung muling pagbuhay sa SALN Review and Compliance Committee ng Kamara. Kung pagbabasihan nga kasi yung dati nitong tungkulin noon pong 17th Congress, ito po yung komite na titingin at magre-review kung nakapagsumiti na ba ang lahat ng mga kongresista ng kanilang mga SALN. Maaari rin silang bumuo ng mga alituntunin para sa pag-access nga ng publiko ng mga kopya ng SALN ng mga kongresista. Wala pang aktual na memo itong komite pero itinalaga na nga ni Speaker D bilang chairperson ng SALN Committee si House Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Habang Vice Chair naman sina Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor at si Marikina 2nd District Representative Vero Kimbo. Jiggy. Marian, anong reaksyon ng mga congressman sa pagbuhay ng SALN Committee? JG, sang-ayon naman dito yung ilang mga kongresista at kabilang na nga po riyan si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. At kasama nga si San Fernando doon sa mga nauna nang naglabas ng SALN at nagdeklara po siya ng net worth na 2 million pesos o higit 2 million po yan. Hinikayat din niya yung mga kapwa mambabatas na maglabas ng kanilang mga SALN at mas mainam daw siguro kung ipopost ito sa website o Facebook ng Kamara para mas madaling ma-access ng publiko. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman San Fernando. When we entered public service, nag-decide din tayo na yung private life natin ay sinasakripisyo na natin at ibinubukas natin yung buhay natin sa mapang-usisang mata ng mga tao. Gawin natin kahiyahiya yung korupsyon. Gawin natin kahiyahiya yung extravagant and lavish lifestyle. Kung tingin naman natin walang dapat ikahiya, edi public natin. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa iyo, Jiggy. At saka unsolicited advice, baka pwedeng dagdagan nila ng 2 term lang, 2 salita itong Review and Compliance Committee. Pwedeng truthfulness and honesty, maging 4. Review, Compliance, Honesty, and Truthfulness Committee para kasi di natin alam kung talagang yan ang SALN ng mga congressman. Yan ang ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.